Praise the Lord. Magandang umaga po. Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. What's so special with this day? The Lord's Day. Amen. Espesyal ang araw na ito, hindi po dahil sa tinatawag na 10-10-10. Wala po tayong pakialam dyan. Paano yan naging espesyal? Basta sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, bawat araw para sa Panginoon, o anumang araw na para sa Panginoon, ay espesyal. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ngayon pong araw na ito, na October 10, 2010, ay isang espesyal na araw dahil ito ang araw na ginawa ng Diyos upang tayo ay magalak at mangalugod. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in this day. Amen. Tayo po ay umawit muna ng isang papuring awit sa Panginoon. Kung natatandaan pa natin yung Amazing Grace, how sweet the sound. Praise the Lord. Tumigit po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tunay nga sa awa lang ng Diyos, kaya po tayo ay naligtas. Sa awa ng Diyos, kaya po tayo ay Kanyang pinagpapala. Sa awa ng Diyos, tayo ay Kanyang gagantimpalaan. At sa awa ng Diyos, tatapusin niya ang lahat ng ating mga pasakit at mga paghihirap. Dakila ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Upang tayo ay itaas ng Diyos, kailangan tayo magpakumbaba, sapagkat ang nagmamataas ay binababa ng ating Panginoon Diyos. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Purihin ka, dakilang Diyos. Itago mo ko sa likod ng iyong kapangyarihan. Hindi ko kayang mangaral, hindi ko kayang magturo kung sa aking sariling kakayahan lang o kapangyarihan. Tunay na sinabi ng iyong salita sa aklat ng Juan, apart from me, you can do nothing. Kung ako ay malayo sa iyo, o sino man na malayo sa iyo, ay wala pong magagawa. Kaya tinihiling ko sa aking pagpapakumbaba sa iyong harapan, ako'y balutin mo, kasihan mo ng iyong banal na Espiritu, upang ang iyong mga salita lamang at pawang mga salita mo lamang ang siyang lalabas sa aking bibig. Narito ako, Panginoon, hindi sa isang personal na plano, hindi sa isang personal na ambisyon, hindi sa isang personal na kagustuhan na mangaral ng iyong salita. Ginagalang ko, Diyos, ang iyong pagkakatawag. Nirespeto ko ang mga posisyon na pinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Ako isa lamang lingkod. Hindi ako pastor, hindi ako isang guro. Subalit ikaw ang kinikilala kong pastor at guro. Nagagamit lamang
sa aking bibig, sa aking pag-iisip, gagamit sa aking katawan upang may bahagi ang iyong banal na kalooban. Ang iyong salita ay lampara sa aming daraanan. Ito ang magbibigay sa amin ng landas, tamang landas, upang makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Maghari ka sa aming kalagitnaan, ikaw ang mapapurihan ngayon at magpakilanpaman. Pinabalik namin sa iyong lahat ng papuri at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng iyong anak na si Yesu Kristo na aming tagapagligtas. Ang bawat isa po ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Makakapuna po tayong lahat. Ihandaan nyo lang po mga kapatid ang mga talata na nasa inyo pong yung kapirasong papel na binigay ko po sa inyo. Alright. Para lahat po ay may partisipasyon. Ano po ba ang mensahe natin sa araw na ito? To God be the glory. Ang mensahe po natin sa araw na ito ay pinamagatang New Life in Christ. Bagong buhay kay Kristo. Maraming klase po ng pagbabagong buhay. Mayroon yung pagbabagong buhay pagkalaya ng isang tao mula sa bilangguan. May pagbabagong buhay pag ang isang babae ay nakatungtong ng kanyang tinatawag na debut. Okay? Merong pagbabagong buhay kapag ang isang tao po ay nakaligtas sa isang malagim na aksidente o disgrasya. Meron pong pagbabagong buhay kapag ang isang tao ay nanalo sa anumang uri ng paligsahan o maring mga nanalo na rin sa mga natawag natin yan. Maraming klase, no? Maring nanalo kayo sa loto, maring nanalo kayo sa anumang uri ng paligsahan. Nararamdaman po ng mga tao ang pagbabago. Amen? Sa inyong katayuan po ngayon, kung kayo po ay pagkakalooban ng 1,000,000 piso, sa palagay po ba ninyo, mayroong pagbabagong magaganap sa inyong buhay? Sino po ang magsasabi ng mayroon? Pakitaas po ang inyong kamay. Purihin ang Diyos. Amen? Totoo po yan. Mapa-Kristyano o hindi Kristyano, bigyan mo na 1,000,000. Meron at merong pagbabago. Ang katanungan lamang ay, paano ikakapamuhay ng isang tao ang pagbabago bilang isang mananampalataya na Kristo o bilang isang hindi mananampalataya na Kristo? Ang sabi po ng banal na kasulatan, ako lang po ang may papel nito, sa scriptural foundation po natin, doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ikalawang Korinto, kapitulo 5, talatang 17. Ito po ay napaka-popular na salita ng Diyos. At sinasabi po rito mga kapatid, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabihin nga po ninyo, new creation. Okay. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Say, new creature. Minsan napapansin ko yan, pero sa Panginoon okay lang. Minsan napopronounce natin yung creature, no? Pero dapat yun ay doon sa creation. Pag sinabi natin creature, hindi creature, ha? Creature o creation, pareho lang po ang ibig sabihin niya. Bagong lalang o bagong nilalang. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang sinumang na kay Kristo, sa ibang translation ng Bible, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Kaya ako po tinatanong sa inyo kung ano po ang inyong pakiramdam kapag kayo binigyan ng 1,000,000. Kasi mararamdaman nyo rin bilang isang Kristiyano ang pagbabagong buhay kapag tinanggap nyo ang Panginoong Hesukristo. Aminin po natin mga kapatid, mayroon tayong kinagistang relihiyon, may kinagistang tayong sekta, subalit
hindi natin nadama yung tunay na pagbabago dahil yun ay relihiyon lamang. Subalit nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, maalala nyo pa ba kung saan, kung kailan po ninyo tinanggap ang ating Panginoong Jesus? Matatanda nyo pa ba? Sa aking memorya, awa ng Diyos, natatandaan ko pa. April 18, 1984. One day before ng birthday nung kapatid ko na nag-share sa akin ng gospel. Okay? Kayo po, natatanda nyo pa yung spiritual birthday nyo? Kung hindi na, problema nyo na yun. Hindi ko problema yun. Okay. Alright. Sabi po rito sa Hebrews 5, verse 11 to 14. Pakibasa po. Kanino po nakatoka yan? Hebrews 5, verse 11 to 14. Marami kaming masasabi tungkol dito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo'y maligtas sa pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang nagbubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti't masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay na sa pagkilala ng mabuti't masama. Maraming salamat para sa mga Amerikano sa ating kalagitnaan. Hebrews 5 verse 11 to 14. We have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. Marami pa akong gustong sabihin, ang wika po ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Subalit, mahirap ipaliwanag sapagkat mabagal kayong makaunawa, mabagal kayong umintindi. In fact, though by this time, you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. Sa mga oras na ito na dapat kayo sana ay mga tagapagturo na, subalit kailangan nyo munang turuan ng mga pangunahing katotohanan, elementary truths, pangunahing katotohanan ng mga salita ng Diyos. You need milk, not solid food. Anyone who lives in milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Kailangan nyo pang uminom muna ng gatas at hindi ng matitigas na pagkain. Sapagkat ang mga nabubuhay sa gatas bilang sanggol ay hindi pa nakakaunawa tungkol sa pangangaral ng katwiran, teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Ang sabi po dyan mga kapatid, dahil tayo ay sanggol pa, hindi pa raw natin naunawaan ang patungkol sa katwiran about righteousness. What is righteousness?